Kayo pa rin po ay nakatutok sa ating pong programa, DepEd Hour, at nakakwentuhan na po natin ating mga bisita tungkol po sa kanilang mga functions ngayon bilang mga district supervisors. Ngayon po ay tanong natin sila kung ano yung kanilang mga pinagdaanan. Hindi po madali ang kanilang mga pinagdaanan na mga proseso para po sila ay mahirang na bagong mga PSDS nga po. At unahin po natin si Ma'am Gemma na magdetanya ng kanyang mga karanasan. Ano po ba opinion niyo, Ma'am, sa naranasan ninyong screening, Ma'am, sa inyo, Ma'am? Doon naman, medyo sa akin kasi may talagang kakaiba na siya. Kasi ang huli ko pong pa-ranking o screening plus the interview and the examination ay nung ako ay nasa head teacher o guidance and head teacher. At yung P1 position ko po kasi ay natural vacancy yun na naipagkaloob sa akin. At yung P2 position ko naman ay pre-class. Pre-class naman po siya. So, para sa inyo. So, sa tagal ng gap ng year na magparang ako, talagang maraming matagal na pag-iisip kung kailangan ko pa. Gusto kong i-stress ba yung sarili ko pa o gusto kong i-take yung challenge, ganyan. Pero pinili niyo po, Ma'am, Oo, pinili ko. Ano po ang dahilan? Para rin naman magkaroon ng ng kakaibang challenge din naman sa aking sarili. At yung makita ko din kung marami kasing mga factor na kung bakit napagtagumpayan na kailangang pasukin yun. So bagay, Ma'am, matagal po kayo naging principal, hindi rin, 15 years. So, parang iba naman, Iba naman. So, yun naman yun. So, sa pag-screen ng papers, okay naman yung ating mga screening committee. Talagang tinignan nila din yung year of service, talagang isa-isa nila yon. At sa examination, yung ating proficiency exam na ginawa ni Ma'am Bulandan, masaya, nakaka-excite, yan, ganun ba? So, maganda lang na sa merong mga ganon na mga proseso. At baka nag-enjoy si Ma'am. Parang lang din. Si Sir Eric naman, sa mga proseso po ninyo naman dinaanan, ano, Sir, yung parang ang kinatakutan ninyo ba kung baga ganon, Sir? Alam mo, Alan, simple lang sasabihin ko muna bago ko sagutin. Sige, Sir, tanong mo. Para sa akin kasi, ang isang bagay pagka hindi sa'yo, hindi sa'yo yun eh. Sa aking experience sa mga promotion nung araw, nagpapapromote ako, nag-aaral ako, nag-masteral ako, nag-doctorate ako para ma-achieve ko yung aking goal sa buhay. Pero sa mga nagdaraang panahon, sa mga pag-attempt ko, pagka pala hindi sa'yo talaga, kahit ano gawin mo, pilit, ang gawin mo, hindi sa'yo yun. Kaya hindi ko na pinagsisihan yung sabi ko, meron sa aking bibigay ang Panginoon Diyos siguro pagka oras na yun. Kahit ano man ang gawin naman na dahilan ng mga pagkakataon, ibibigay sa akin yun. Pero itong last na promotion ito, ang pinakamahirap siguro, masasabi ko, para kaming sumuot para kaming nakarayom na sinulit sa karayom na napakaliit na butas. Kaya hindi ko makakalimutan tong last na promotion ko na ito. Kaya siguro pinagkaloob ng Diyos yun. Siguro una nga graduate na yung mga anak ko. Pinagkaloob din niya yun. Tapos na-promote pa ako. Ito yung year na pinakamaganda sa buhay. Napakaganda nung year na pumasok na ito. Dahil inuna ko muna yung mga anak ko. Tapos itong huli na ito, personal growth ko naman to ang priority ko para pagdating naman ng araw yung magkaroon ka ng magandang pensyon. Yun naman ang ating dream na pangarap pagdating ng araw, hindi yung basta para sa akin hindi yung teacher ka na hindi naman nilalang teacher ka nag-retire, pero may pagmamalaki mo na pagdating ng araw nag-retire ako bilang PSDS. O kung sabi nga, huwag ka naman na magsasalita ng tapos. Baka, pero ayoko, tama na siguro na nandito ako sa posisyon ko sa hirap na naranasan ko sa mga evaluation na experience ko, napakahirap. Pero ganun pa man,
andun pa rin yung pasasalamat ko at binigay sa akin ng Panginoon Diyos yun. Ayun. Ako po, isa rin po akong kumbaga ay buhay na patutuwa ka nga sa kung sa'yo ay iyo kasi minsan pagkakataon din po talaga panahon po. Ayun. Si Ma'am naman, ma'am, kumusta yung tingin mo sa prosesong dinaanan niyo? Una sa lahat, nais kong sumaludo at bigyan ng pagkilala yung mga naging bahagi ng screening committee at ranking committee. Kasi nakita namin yung hirap na at dedikasyon na pinamalas nila dun sa proseso ng pagrarank sa lahat ng mga aplikante. Kasi inaabot sila ng gabi, halos hindi na mamahinga, pero nandun pa rin yung commitment and dedication nila na mapili talaga kung sino yung karapat-dapat para sa napakaraming posisyon na inopen natin dahil sa RAT plan. Sabi nga, sa dami ng ranking na aking pinagdaanan, ito yung pinakamahirap. Sabi nga natin, subalit, pag sinabi natin mahirap, ang isang bagay, pag nakuha mo sa isang mahirap na paraan, talagang pahalagahan mo. At yung ranking na prosesong ginawa natin ngayon is something that is very unique, systematic, and comprehensive. Bakit? Kasi talagang lahat ng aspeto ay hinimay-himay. Nagkaroon kami ng ICT exam, English proficiency, in interview. Tapos meron pa kami proficiency exam with Ma'am Eclar. Na yun siguro sa lahat ng bahagi ng exam, yun yung medyo very challenging. Kasi napaka-komprehensibo ng pinagawa sa amin. Naging batayan talaga yun sa pagpili kung sino yung mga mapopromote. So, systematic siya dahil lahat halos ng mga pinagdaanan namin, planado, ipinlano kung sino mauuna, kung ano dapat mauna doon sa ranking na proseso. Saka, naalala ko nga yung isang bahagi doon, kaya sinabi ko napakahirap. Parang na-interview yata kami ni Ma'am Gemma na aking kumare, alas 8 ng gabi. Sabi ko nga sa sarili ko, may isasagot pa kaya ako sa mag-i-interview sa akin kasi alas 8 na ng gabi. Pero napagdaanan lahat yun, salamat sa Panginoon, salamat sa committee, na talaga kung sabi nga ni Sir Eric, kung para sa atin talaga, kahit na gaano kahirap ng iyong pagdaanan, ipagkakaloob talaga ng Panginoon. So, napansin din po natin sa memorandum na lumabas, hindi po ang memorandum yung order ng division, na sa bandang dulo po, sa tamang proseso, pagpapaigting nga po sa proseso ng screening, na mayroong prerogative yung ating superintendent to choose kung hindi in the position, hingin ko naman po yung inyong opinion doon sa bagay na iyon. Kasi po, kayo po hindi po kami naranasan yan, kayo pong tatlo na kumbaga hindi, kayo talaga yung nakarang, okay? Hindi kayo yung, yung nakaranas, you are not the prerogative of the, superintendent, kung mga ganun. Yun nga sinabi ni Ma'am sa amin daw na even daw na mag number 1 ka dyan sa position niya na yan. Pag hindi ka talaga karapat-dapat, hindi ka namin kukunin. Kaya hanggang sa umpisa hanggang sa huli, kumakabog ang dibdib namin dahil di namin alam kung ano mangyayari sa susunod na bahagi ng kanyang ranking. Pero ganun pa man, sa paghihirap at siguro nagpapasalamat kami sa screening committee at napili naman nila ang karapat at deserve na to be promoted. Alan. Kaya po siguro nga rin maraming test talagang sa battery of test nga daw yung ginawa para nga talaga mapili yung karapat dapat doon. So, yun naman po ay alam po ninyo simula pa lang, di ba ma'am? Ayun. So, hindi na nabiglaan. Hindi na. Okay. Kung sa bagay, hindi na bigla siya dahil nasa higher ranking naman si ma'am. So, ayun po ay mananatili hanggang hindi rin i-revoke ng mga bagong superintendent. At sabi nga nila din, nakikilala kasi sa mga previous mong gawain. Siguro yun din ang nagdikta sa tingin mo, ma'am? Yung mga previous mong gawain or achievement? Marahil yung mga taong nakakakilala. Actually, Alan, dun sa unang announcement ng memorandum, hindi naman kami nag-submit ng aming mga papers ni Maring Mercy. At yun ay December. At kami ay nag-submit nung nagpalabas sila ng Division Memorandum number 1, yung re-announcement of vacant position for PSDS and the Chief of CID. Yung tungkol doon sa prerogative na yon,
Actually, nalaman namin yun. Ayun. At So, naging, actually, yun din yung naging naisip din namin na medyo may takot. Opo. May takot ka talaga. Pero nagpapasalamat ako din sa mga tao na marahil sila rin yung mga nakakakilala. Pero actually kasi Alan, ako nung tinawag ako, alas 3:30 na ng hapon. Which is unlike yung sila na 9 o'clock ng umaga. Kaya ako, nag-ready na ako na siguro hindi talaga sa akin. Ganun. Dahil nga sinasabi ni Sir Eric, dahil, yun na. Ayun. So ngayon po na kayo po ay talaga ng hindi na po wala pong hahadlang na nakapirma na po tayo ng appointment kayo po ay superintendent na, I mean supervisor na po, district supervisor. Tanong ko po yung inyong mga long-term plans po dahil ang ating pong division ay sa lahat po ng mga indicators ay maganda po ang performance natin except for pupil performance. Ano po yung ating long-term plan, supervisory long-term plan para po dito, ma'am? Kami kasi mga PSDS ngayon, ang aming gawain talaga ay to provide instructional support sa school head at sa mga teachers natin. At ang aim natin is to provide quality education sa ating mga estudyante. So, dahil ang trabaho namin nakafocus ngayon sa how to give support in terms of instruction, magpo-focus kami ngayon sa pag-assess ano ba yung strengths and weaknesses ng bawat eskwelahan, ano ba yung mga strengths and weaknesses ng teachers, ng mga estudyante, at syempre ng school head, kasama sila doon. Based from the strengths and weaknesses, makikita namin doon ano ba yung mga interventions na dapat gawin. At ano naman yung mga enhancement na dapat namin gawin doon sa mga performing na. So, mula doon, gagawa kami ngayon ng plano kung papaano namin matutulungan, magpo-provide ng technical assistance sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang paaralan. Kasi bawat paaralan, iba-iba ang paraan ng aming gagawing supervision sa kanila. Depende nga ito sa uri ng mga guro, ng performance, ng school head, at as a whole, yung performance ng eskwelahan. So, based from the strengths and weaknesses, gagawa kami ng plano, imo-monitor namin yun. At pagtapos mag-monitor ay titingnan namin kung saan yung mga adjustment pa kung hindi ito naging successful. So parang nasa stage pa lang po tayo na kumbaga sa SWOT analysis yung parang gano'n, Tinignan po namin natin yung scenario, kung ano talaga yun. Hindi naman po agad mag-i-inject ng mga programa na hindi naman pala kailangan. Napakadami pong programa ng DepEd, At siyempre si Sir Eric meron na rin naisip kahit pa paano dahil yung na-experience niya sa kanyang concurrent school, tiyak na-experience na rin niya, tiyak na na-experience ng ibang eskwelahan. Meron po bang naiisip na in advance na mga programa si Sir? Una sa lahat, Alan din, kaming mga PSDS, meron din kami sinusunod na division na implementation plan. Kumbaga din parang pinaka-base na baseline namin. Gumawa na po ba tayo? Yes. Pero meron pa rin kaming ginagawang para ma-revise, para for improvement. Ngayon, pagka binabasa namin yon, gagawa naman kami ng plano bilang, sabi nga, isa sa mga function namin assistant monitoring. Siyempre, doon kami babase at titingnan namin yung plano doon at sabi nga, imo-monitor namin yung mga eskwelahan at kung saan titingnan nga namin yung mga strength and weaknesses nga na sabi na yung Maring Mercy doon sa mga school na yun. At nga gagawa kami ng implementation plan ulit para makita namin kung saan sila nagkakaroon ng improvement o yung factor na to be developed pa sa mga eskwelahan na yun. Kaya meron kaming regular monitoring sa mga school na yun. So, doon pa tayo sa supervision and monitoring. Si Ma'am Gemma po ay siyempre po principal, nagsusupervise po siya ng kanyang mga teachers sa kanyang pong eskwelahan. Ano ba pwede nating maibahagi o masabi na practice nyo ma'am doon sa eskwelahan nyo na pwede mong gawin ngayon as you as PSDS na po sa iba't ibang schools na nasasakupan nyo ma'am? Okay. Sa ang una kasi doon yung ginagawa namin sa PG ay yung at the beginning ay yung pre-test muna. Nagkakanda kami ng school pre-test at ganun din yung school oral reading test. Ako directly na one by one na nagpapabasa sa mga bata. Sisimulan ko siya ng
grade 6 para by the time na mga August o September na nasa primary school na ako. Nasa primary level na ako. Tapos binabalikan ko yon. Yun yung nakita ko na para mas sure din nung principal. Hindi lang natin hahayaan sa teacher na sila yung nagkakandak ng ORT para sa ganun, matulungan din natin sila directly na ano yung mga strategy pa nung ikaw ay guro na po pwede nilang ma-adapt para so definitely ma'am, yung practice yun na yun, magpapabasa ma'am kayo sa mga nasasakupan. Actually, ngayon nag-monitor kami, we just Yes, finished, di ba? We just finished na nagpabasa kami talaga sa bata. So, na-enjoy naman din kasi hindi naman matatakot yung bata kasi meron naman style, ang ganda ng damit mo, saan ka ba nakatira, ilan ba kayo magkapatid, bago mo sila. Ayun. So, yun po, at yun nga pa rin po ay gears towards kasi importante makabase, di ba Alan? Yun ang pinaka-susi para mapagtagumpayan natin yung lahat ng mga assessment test na yun. Actually sa amin nga po kasi nahihirapan kami sa Camtinio na mapataas ang MPS. Ang lagi ko pong sinasabi kasi nga, pag nasa grade 6 na, content na po ang tinuturo namin. Kasi kahit yung not content-based na yun eh. So, pero kung pag grade 6 na, tuturo ka pa rin magbasa. Ako kasi grade 1 teacher. Ayos na. Doon ako na-promote. So, yun sabi ko nga, yung mga grade 1 talaga, dapat talaga sila yung makabasa talaga. Although, di ba, ngayong mother tongue, o iba yung style. Pero, tinuturuan naman tayo kung kaya na ng bata, gawin na nila. Yan lang. So, si ma'am, siyempre may leadership style kayo, ma'am, na iba sa mga, ano sa tingin niyo, ma'am, yung leadership style na, na-test nyo na fit sa nasasakupan ninyong eskwelahan? Ako kasi bilang isang leader sa paaralan, kung saan nandun yung mga guro, lagi kong sinasabi na ang pagpapatakbo ng isang paaralan ay naka-anchor sa respect sa bawat isa. Kailangan magkaroon kayo ng respeto at magkaroon kayo ng open communication. Hindi lang ikaw na leader ang siyang lagi nagsasalita, kundi dapat may panahon ka rin para pakinggan kung ano ba yung sinasabi ng mga tao na nasa paligid mo. Dahil sila mismo nasa field, dahil sila mismo nakakaalam. And then after nun is, kailangan iparamdam mo sa bawat isang miyembro ng iyong mga nasasakupan na ang bawat isa ay mahalaga. At ang bawat isa ay may magagawang kontribusyon. Kung may isang gawain o isang strategy o isang dapat gawin, intervention sa isang buong district o sa isang buong eskwelahan, kailangan lahat ay mayroong cooperation at makukuha lamang yon kung mayroong harmonious relationship at open communication. So, asahan po natin yun kay ma'am sa kanyang nasasakupang mga eskwela. At siyempre po, habang tumataas po ang ating posisyon, nakikita natin po yung mga dapat na baguhin sa sistema. Na although maliit na pagbabago na mag-uumpisa sa atin para baguhin yung mali na yun sa sistema na yun o mapa-improve yung isang bahagi na yun ng sistema, naisip po yan kapag tumataas yung posisyon natin. Tanong natin si Sir Eric kung ano ba yung nais ng baguhin sa sistema na kahit siya lang na nag-iisa ang tatayo para doon, ano yun sir ang sistema ba na sa ating pong sistema, sa DepEd o sa division sir, gano'n. Sa akin kasi, sa bilang principal, ang isa lang gusto ko sa mga nasasakupan ko yung I must always be informed. Tsaka ayoko nung may ginagawa yung isang teacher na hindi ko alam. Hindi naman sa nagagalit, pero ganun pa man, yung office ko kahit saan ako magpunta, meron akong naka-lettering o nakalagay sa isang takoy na maliit na the principal must always be informed. Gusto ko, pagka may nangyayari sa loob ng nasasakupan ko, alam ko. Kasi mahirap yung nagdidesisyon sila ng sarili lang nila. So definitely sir, sa sistema po, sa system nyo sa eskwela, may mga ganun talagang hindi na-inform yung principal. Ano sir? Sabi ko nga, yun nga sinasabi ko, kailangan bago kayo gumawa ng desisyon. Nandiyan na may cellphone ko, alam niyo naman yun. Kaya, yun ang sinasabi ko sa kanila, huwag kayong gagawa ng desisyon na hindi ko alam. So definitely po, yung mga principal ngayon ng District 3D sir, ay kailangan talaga, informed din kayo sir. Parang right protocol din naman, respect nga din kayo sir. Kasi bilang principal din, sabi ko nga, yung
you have to be humble. Maunawain. Kaya lang talaga, pagka sumusobra naman kasi yung teacher, ano naman natin, mga teacher, may mga dalagang mga iba-ibang galing. Unawain mo rin sila. Andun pa rin yung pagiging maunawain namin bilang school head. Kaya nga dumarating din sa punto nagkakaroon din ng problema. Pero lahat naman ng problema, nagkakaroon ng solusyon. Kaya lang medyo nagtatanong ka rin bakit ganun siya, bakit in spite the fact na inunawa mo pa siya, bakit sumusobra pa. Siguro na lang, siya na nagdadala nun. Diba, yung mga teacher na medyo hindi naman sumusunod. Pero sa akin namang palagay, sa kanyang sarili nagkakaroon sila ng self-evaluation at the end of the day. At nakikita nila naman siguro kung ano yung mga nagiging pagkakamali nila sa nangyari sa mga hapon. Kaya medyo kahit pa paano, nasa kanila na yun. Although wala na po tayong oras, gusto ko pong mapakinggan din yung ating programa pa sa mga bisita. Sa maikling pananalita po, ano po sa sistema gusto yung baguhin, Ma'am Gemma? Sa sistema natin ngayon, sa DepEd? Yes, ma'am. Kahit simpleng mga sistema lang na sa tingin hindi naman maayos na meron kayong magagawa para maiayos. Sa time siguro. Kasi ngayon, ang mga para lang, pero baka pag sinabi ko magalit sila. Pero totoo naman lang yun. Kasi ngayon sa time ngayon, naglalag lang. Dito nga lang nagbabandik lang di ba? Sa inyo ba may bandik lang? Wala ba? Oo. Sa nung araw sa West, meron dyan biometrics ba yun? Na hindi na rin nagtagal. So, kasi yun yung beginning ng honesty at yung pinaka-time, ayun bang doon na rin nakikita yung guro. So, dahil yan, logbook siya, tapos yung sinusulatan. So, hindi talaga yun yung... Paano nasa wall clock na mag-reflect? Diba? Hindi naman yun ang nagre-reflect. So, yun, paulit-ulit din kami nagpapaalala. Paulit-ulit na pagpapaalala. Pero, yun nga, siguro number one. At saka yung regular na pag-fill up ng Form 48 na kung minsan, pinipil upan kapag end of the month. Parang hindi na magagawa ni ma'am na supervisor kasi hindi na under ng ng supervision ma'am, parang sa bagay. Pwede na po sabihin sa mga principal. Yung mga principal. Kasi marami kasi yung mga nung araw kasi may mga surprise visit siya nung araw yung mga sa region. Kaya yun yung isinesite ko na talagang yun religiously dapat talaga yung Form 48 yun talaga pinipil up. Masipag ka na nag-fill up yun. Wag yung paalala ka ng paalala. Minsan yun yung nakakasakit din ng damdamin ng isang school head yung hindi ka talaga yung keep reminding them pero at the end of the month meron ka pa rin makikita na hindi pa rin napipil upan. Tapos ipadadala mo pa, tapos para please complete, yung parang ganon. Pero yun kasi yung nakikita ko na importante mga papers. At doon pa lang din nakikita natin kung paano ang isang tao na dapat susunod. Si Ma'am Mercy naman po, ma'am. Siguro para sa akin, ang concern ko yung mga teachers natin sa field. Yung mga bagong guro kasi ngayon, parang as compared to sa mga dating guro, may malaking difference. So siguro para sa akin, ang nais ko sanang baguhin o mangyari ay magkaroon tayo ng programa kung saan lalong madidevelop, mapapalabas natin yung commitment and dedication ng bawat isang guro, lalo na yung mga bagong guro. Kasi kung wala kang commitment and dedication sa trabaho mo, hindi natin may expect na magkakaroon tayo ng makakapag-deliver tayo ng quality education. So parang yun yung kailangan pag-alabin ngayon, kailangan magkaroon ng programa para itong mga gurong ito ay ma-realize talaga nila na teaching is the noblest profession in the land. Hindi lang papasok sa eskwela tapos nalabas pa Kasi ng dedication, makikita mo na kagad ang unang dedication pala, yung pag-fill up pa lang ng purpose ng dalago. Kaya pag may commitment and dedication, lahat ng yan magiging maayos. So, masarap po naging kwentuhan natin sa ating po mga bisita ngayong gabi. At sumayin niyo na po isang edisyon ng ating programa, DepEd Hour.
Subayin niyo na po ang isang edisyon ng balitaan na turuan at talakayan dito pa rin po sa inyong programa, DepEd Hour. Ako po inyo nakasama, sa kanan po na ating pong kasama na si Jane Valderrama, ako po si Alan David Valdez. Magandang gabi po, abangan po ninyo ang susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jane Christian.